Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Mula sa biyaya at pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala, kailan kamusta ka namin? Alhamdulillah, kamusta ka na, brother? Alhamdulillah, medyo nakakilos ng maayos. Alhamdulillah, ito ko mga kabatiran ito. Pagkabi naman, nakakaliyan din. Bro, ano bang naging istorya nung yung OFW? Dati akong OFW. So, ayaw sa Jeddah. At dati, wala akong katawan ko, wala akong problema. Ano bang may pwede mong maibahagi sa ating mga kapatiran? Pagsubok na dumarating sa iyo? Para may paparating ko lang sa ating mga kapatiran na hindi naman sabi nga, Allah ay hindi siya tutulog. Alam, mapagbigay ang Allah sa lahat ng mga taga-sunod niya, mga alipin niya. At ibibigay din ko rin sa mga kapatiran na habang sila'y malakas pa, gumawa sila ng last word nila in case hindi ko naman pinangungunahan ng Allah sa kanyang father sa kanyang mga ipin. In case lang na may mangyari, katulad sa akin, nangyari na rin hindi ko naman alam kung hanggang kailan ako. Kaya bibigyan din ko sa kanila na magawa sila ng last will nila. Napakahalaga ng last will, mga kapatid. Dahil sa last will na yon, nagkakaroon ng authorization ng ating mga kapatid na sila bulin at ibigay sa tamang pagkakalibig. Para hindi maranasan ng ating mga katawan na masunog, na-exclamate o matanggal na ng maimbasa mo. Alam ko naman na ayaw natin mga kapatiran na magawa sa ating yung hindi karapat-dapat na gawin tulad ng cremate, pag-imbalsa mo. Alam ko na ayaw natin yan. Basta masasabi ko lang, pagbigay inyong gawing mandatory ang inyong last will and testament habang kayo'y malakas pa. Kamusta naman yung sitwasyon ng pamilya mo, ng mga mahal mo sa buhay, sila nanay, yung bang mga pinagdadaanan mo ba ngayon ay alam nila o batid nila na kung sakali ay isa kang inspirasyon kumbaga isa ka sa mga nagbibigay ng lakas ng loob sa mga kapatiran na parehas mong dumadana sa ganyang pagsubok o mga bagay na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin para maging matatag tayo. Inshallah, natatanggap naman nila ang nangyari. Dahil sabi ko nga, ang pagkakasakit ko na ito ay umaayon pa rin sa kagustuhan ng Allah. Ito ay kadal para sa akin. At minsan kasi ang pagkakasakit, isa rin siyang biyaya para sa ating mga kapatiran. Dahil minsan, ang pagkakasakit ay nagpapatibay sa atin sa paniniwala at pananalig ng lahat. At pamilya ko naman, alhamdulillah, asawa ko tanggap niya siya alaga sa akin. Hindi naman kahit na ako nagkasakit, siya ay lungkot na lungkot. Pero okay, sabi nga niya sa akin, kahit na may sakit ka, hindi naman ako na ganun kalungkot kasi alam ko na yung pagsubok sa atin ng Allah. Alam ko na ang pagsubok ng Allah ay malalampasan natin dahil wala siyang ibibigay na hindi natin kaya. Lahat ng pagsubok na kayahin natin yan. Kapatid, yung patungkol naman sa sa tinatawag na wasiya, yung last will of testament, huling habilin. So ito bang bagay na to ay naging paksano na ng mga mahal mo sa buhay, ng iyong pamilya, o nakagawa ka na ba ng tinatawag na last will of testament? Nung una akong magsiyahada, matapos akong maturuan ng mga sheikh at mga ustad, yan ay pinagbigyan din sa amin ng mga ustad namin na kung gusto nyo, pero mas maganda ang meron. Pero nung marinig ko yan, nagpagawa agad ako ng last week ko sa ating kapatid na si Abu Jibril. Sinabi ko sa kanya na gusto ko rin magkaroon ng last week. In case na may mangyari sa akin,
kapatiran. At ilibing nila ako sa tamang pagkakalibig. Kaya napakaganda talaga ang mayroong last will, mga kapatid. Kailangan talaga ang bawat isa sa atin na mga balik Islam ay mayroon na yung last will. Kasi tayo mga balik Islam ang isang may struggle pagdating sa ganyan. Hindi naman kahit na tayo mga balik Islam, mayroon sa pamilya talaga na dating ang panahon at tutulan nila na kukunin yung isang kapatid na Muslim. Pero kung mayroon tayong last will, ipangahawakan yung mga kapatid natin. Mayroon silang katibayan, mayroon silang authorization para makuha yung isang kapatid. Kasi napaka-importante nun. Kahit ako sa sarili ko, sinabi ko sa sarili ko, nagagawa. Kung hindi man ako magawa, gagawa ako kahit handwriting. Bago ako mawala. Alhamdulillah. So ibig sabihin, mahal na kapatid, ito'y nakarating na sa pamilya mo na kung saan ay inanda mo sila sa anumang sitwasyon at anumang mangyayari sa darating na panahon. Noong ako'y umuwi galing ng sauna, pinarating ko sa aking magulang ang aking kagustuhan. At pinaintindi ko rin sa kanila na sumusunod lang kaming mga Muslim, sumusunod kami sa kautusan na kung paano magbabalik ang isang alipin sa kanyang tagapaglikha. Na siya rin ang aking kagustuhan na gano'n na mangyari. Kaya nasabi ko nga sa aking mahal na magulang, natanggapin nila ang katotohanan na doon sa ganong proseso kung gustong mali. Huwag na nilang tutulan kung halimbawa dumating ang panahon na kunin ako ng handa. Huwag na nilang tutulan na ako'y kunin ng mga kapatiran. Alhamdulillah. Ayon po sa pagkakaalam po natin na umabot yata sa stage, anong stage? Hanggang stage 4 na yata. Stage 4 ang yung cancer, no? Cancer. So, ngayon ay inaoperahan ka at tinanggal yung ano bang tawag dun sa ayun? Rectal. Oh, so ngayon patuloy itong ating kapatid sa pagtitiis o sabar na sa kanyang binigay na karamdaman na naging biyaya sa kanya dahil unang-una na naging mas lalo siyang nagpupursige at sa bawat sandali na kanyang buhay dito sa mundo ay lalo siyang napalapit. Yun po yung sinasabi naging biyaya, yung pagkakaroon ng karamdaman dahil lalo tayong napapalapit, lalo tayong sumusunod sa mga pinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iniiwasan natin makagawa ng mga bagay na hindi kanyang kinalulugdan at number 1 yung pagdarasal. So alhamdulillah, mahal na kapatid, mayroon ka bang last word sa mga kapatiran patungkol dito sa mga usaping last will dahil marami na tayong na-encounter na kung saan ay laging nagkakaroon ng problema, kaya ito po ay pinagsisikapan natin na magbahagi o magpaalala sa lahat ng oras sa bawat sandali na kung saan ay pagsikapan ng ating mga kapatid lalong-lalo na sa mga balik Islam upang maiwasan po yung hidwaan ng bawat kabilang panig, pamilya o sa mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Any message sa mahal na kapatid? Sa akin mga kapatid na Muslim na mga balik Islam, gusto ko lang malaman nyo na napaka-importante ang gumawa ng last will para sa ating mga balik Islam para na sa ganun ay hindi mahirapan ang ating kapatiran na kunin ng mga katawan natin. At bago pagkagawa natin ng last will, dapat unti-unti rin natin ipaliwanag sa ating mga mahal sa buhay na ang katuruan ng Islam. Yun ang katuruan ng Islam na sinusunod natin. At ng mga propeta. Ng mga propeta ng Allah. Alhamdulillah. Kasi tayong mga tagasunod, sumusunod din tayo kung ano mga tinuro ng mga propeta sa atin na nanggaling sa Allah. Kaya napaka-importante talaga na sundin natin na magkaroon tayo ng last will para din sa atin. At napaka-importante rin na ipaliwanag ito sa ating mga mahal sa buhay.
Ayun po, mahal na kapatid, patungkol naman po doon sa mga kapatid natin na sa iba yung dagat, sa gitnang silangan, na kung saan ay patuloy kang tinatanong, kinakamusta sa pamamagitan ng pag-text, pagtawag, lalong-lalo na po yung mga kasamaan mo, pangunguna ng ating butihing si Abu Jibril na nasa Saudi, gitnang silangan, yung mga meron ka bang mensahe sa mga kapatiran at lalo na yung mga nandito sa Pilipinas na kung saan ay patuloy na nagduduwa sa mabilis mong agaran mong paggaling. Sa aking mga kapatiran, sina Brother Abu Jibril, sina Brother Yunus, saka Brother Abdullah, at kina Ustad Amin, kina Ustad Alcindri, Ustad Edspir, at Ustad Jamil. Sa lahat ng mga kapatiran ko na hindi ko naman nabanggit, kina Brother Rashid, pasensya doon sa hindi ko nabanggit kasi marami kayo. Sa lahat ng mga kapatiran ko diyan, ay magpaparating ko lang sa inyo na alhamdulillah, okay naman, na okay naman ang katawan ko. At maraming salamat para sa pagduduwa niyo para sa akin. Inshallah na dinggin ng Allah ang ating mga dua. Amin, Allahumma. At take two din nga pala mga kapatid. Bumasan natin ang masyadong pagkain ng mga hard na pagkain. Kasi isa rin yan sa naging dahilan para masira ang ating internal organ. Kasi ako nung hindi pa ako nakakasakit, minsan straight 1 week, puro hard na pagkain. Gayang ng karne baka, ganyan, laman loob. Kaya mga kapatid, medyo magdahan-dahan tayo ng pagkain. Kasi alam ko, napakasarap ang kumain. Alam ko yan. Kasi nagkasama-sama na tayo dyan. Kilala niyo ako kumain, magana talaga ang kumain. Sa Saudi, no? Sa Saudi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sila kaya, brother, sa mensahe mo para sa kalahatan, lahat ng kapatiran na kung saan ay patungkol doon sa mga usaping huling habilin, wasiya, yung last will of testament, upang ito ay maging silbing paalala sa bawat isa, una sa aking sarili, sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. Naway igawad sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mabilis ang paggaling at patuloy na makarecover at nandito kami mga mahal mo kapatid na nagduduwa palagi sa iyo at inihiling din namin kapatid na ipagduwa mo rin kami na bigyan pa kami ng lakas at tibay ng pangangatawan upang makagawa ng mga bagay na mga kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala na upang ito ay maging silbing baon natin sa ating libingan, sa ating kubor na katiyakan na darating sa bawat isa sa atin. Amin, amin, inshallah. Hanggang dito na lang, mahal na kapatid, at mapalam na kami. Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها